Sa isang payak na silid-aralan, dalawang matalik na magkaibigan ang nag-uusap. Hindi nila alam ang simpleng imbitasyon ay magiging simula ng isang bangungot. Portia, dito ka pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano na naman yan? Mukhang excited ka. Siyempre, fiesta na sa amin ngayong linggo. Gusto kong sumama ka. Ang daming pagkain, sayawan at parada. Masaya to, promise! Fiesta? Monica, baka nakakaya, di ko naman kilala mga tao sa inyo. Best friend kita. Gusto kong makilala ka nila mama. Si Kapitan din, matutuwa yon. Halika na, sagot ko na pamasahe mo. Sige na nga, basta kasama kita. Game! Walang kamalay-malay si Portia na ang fiesta ng baryo nila Monica ay hindi basta kasayahan kundi isang kapistahan ng dugo. Mga iha, kung ako sa inyo, huwag na kayong tumaloy. Lalo ka na miss, bumalik ka na lang sa Maynila. Bakit po, Manong? Huwag mo na yung pansinin, Portia. Ganyan lang yan. Tara, malapit na tayo. Maligayang pagdating! Maligayang fiesta! Mainit ang pagtanggap ng mga taga-baryo, ngunit sa kabila ng kanilang mga ngiti, may mga matang mapanuri, may mga ngiting tila nagtatago ng kakaiba. Inay, bakit parang nagdadalawang isip si Kapitan tungkol kay Portia? Anak, kailangan nating maging maingat. Kung siya ang hinihintay, magsisimula ang ritual. Pero inay, kaibigan ko siya. At tungkulin mo sa ating baryo, huwag mong kalilimutan. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula na ang usapan tungkol sa kapalaran ng panauhing si Portia. Portia! Buti nakita ka namin. Sinundan ka namin dito. Oo, may mga kwento tungkol sa baryong to. Sabi nila, mga aswang daw ang nakatira dito. Tumigil nga kayo. Fiesta lang ito. Portia! Hindi kami nagbibiro. Pati yung tricycle driver kanina. Nakita namin. Parang takot na takot. Ayoko ng ganyang usapan. Baka masira lang ang saya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapansin ni Portia ang kakaibang kilos ng mga taga-baryo. Diyos ko! Ilaw na karne ang kinakain nila. At tila sarap na sarap sila. Ang kanyang mga mata ay saksi sa kakaibang pagkagutom ng mga taga-baryo. Ang mga ngiti nila ngayon tila nagiging pangil. Manong, ikaw ba yan? Miss, tumakas ka na. Kakainin nila ako ngayong gabi at ikaw ang susunod. Anong sinasabi mo? At sa mismong gabing iyon, natuklasan ni Portia ang katotohanan na pilit niyang itinatanggi. Portia, patawad. Totoo ang lahat. Ang aming baryo ay pugad ng mga aswang. Kada taon, kailangan naming mag-alay. At ngayong taon, ikaw yon. Monica, kaibigan mo ako. Kaibigan kita, pero anak din ako ng baryo. Inumin mo na ang tsaa. Hindi ka na mahihirapan. Wag! 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 Ikaw ang minum nito, Monica. Pasensya, Monica. Ako ang nauna. At tuluyang binalot ni Portia si Monica. Walang kamalay-malay ang taga-baryo na si Monica na ang alay. Narito na ang alay. Simulan na ang ating pista ng dugo. Ngunit hindi nila alam si Monica ang kanilang pinatay. Diyos ko, kinakain nila. Pati si Manong. Teka sandali. Si Monica yan, napatay natin.
At sa harap mismo ni Portia, nasaksihan niya ang tunay na anyo ng baryo. Hindi mga tao, kundi mga halimaw! Portia! Ricky! Tumakbo na kayo! Nakaligtas sina Portia at Ricky. Ngunit ang halakhak ng fiesta, ang dugo at bangungot ay habang buhay na mananatili kay Portia. Ito ang radyo drama, Fiesta sa Baryo.